Sa umaga, John Ibanez, DWIZ, Pasada, Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama. Narito na ang headline sa Pasada Balita ngayong araw ng Huwebes, 2 sa buwan ng Mayo 2024. Pasada Balita. Pag-review sa minimum wage rate ipinag-utos ni Pangulong Marcos. Pasada Balita. Ilang lugar sa Metro Manila sinalubong ng brownout sa unang araw ng Mayo. Bentahan ng kuryente sa WESM tuwing red alert. Sinuspindi ni Pangulong Marcos. Pasada Balita. 42 tripulanteng Pilipino na sakay ng 3 inataking barko sa Red Sea, ligtas ayon sa DMW. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, na target ng DOF mananatili sa kabila ng pagbagal ng ekonomiya ng bansa. Pasada Balita. Balita sa ibayong dagat, 8 katao patay, 21 iba pa nawawala sa pagbaha sa Brazil. Pasada Balita. At sa balitang pampalakasan, SMB wala pa ring talo sa elimination round ng PBA. Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Pasada Balita. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ako po ang inyong tagapaghatid balita, John Ibanez. Pasada Balita. At ngayon, pasadahan na natin ang mga nagbabagang balita. Pasada Balita. Na mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board na suriin at pag-aralang mabuti ang kasalukuyang minimum wage rate sa kanilang mga rehiyon. Ito ang isa sa direktiba ng Pangulo sa katatapos na Labor Day sa Palasyo ng Malacanang. Ayon kay Pangulong Marcos, ang hakbang na ito'y bilang tugon sa epekto ng inflation sa halaga ng iniuuwing sweldo ng mga obrero. Binibigyan ng Pangulo ng 60 araw ang mga Regional Tripartite Wages and Productivity Board bago ang anibersaryo ng kanilang pinakahuling wage order upang tapusin ang nasabing pag-aaral. Pasada Balita. Samantala, inatasan na ng Department of Labor ang mga Regional Tripartite Wages and Productivity Board na aksyonan ng kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na suriin ang kasalukuyang minimum wage rate. Ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, isa ito sa mahalagang direktiba ni Pangulong Marcos hinggil sa isinagawang pagdiriwang ng araw ng paggawa. Batay niya sa bagong guidelines, obligadong magsagawa ng panibagong review sa wage adjustment ang RTWPB. Gayunman, nirerepaso na ng nasabing grupo ang mga dahilan na magiging batayan sa pangailangan sa panibagong dagdag sahod. Pasada Balita. Sa kaugnay na balita, dapat palawakin pa ang saklaw ng labor laws sa bansa. Ito naman ang panawagan ni Senator Risa Ontiveros itong pagdiriwang ng Araw ng Paggawa o Labor Day. Hiling ng senador sa pamahalaan, pumilos at palawakin ng sakop ng batas sa paggawa upang sabay-sabay na umunlad ang lahat ng mga manggagawa anuman ang raket at estado ng mga ito sa buhay. Partikular din na kinalampag ni Senator Ontiveros ang mga employer na magbigay ng dagdag na proteksyon at benepisyo sa mga delivery rider, construction worker at mga manggagawa sa sektor ng agrikultura na nakararanas ng hirap sa trabaho dahil pa rin ng matinding init ng panahon. Patuloy ding itinutulak o itutulak ng senador ang dagdag na 100 pesos sa arawang minimum na sahod sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Pasada Balita. Samantala, tiniyak naman ni House Speaker Martin Romualdez sa patuloy na itataguyod ang kapakanan ng mga manggagawa kasama na ang mga Pilipinong nagtatrabaho sa ibayong dagat. Sa pagdiriwang ng Labor Day kahapon, inihayag ng leader ng Kamara na kanilang ipagpapatuloy ang trabaho, partikular ang pagpasa ng mga batas na gagarantiya sa kapakanan ng mga obrero.
Kinilala rin ni Speaker Romualdez ang kahalagahan ng mga manggagawa nasa Pilipinas man o ibayong dagat sa pag-unlad ng ekonomiya. Kilala rin niya ang mga manggagawang Pilipinas karoon ng natatanging work ethics, pagiging malikhain at kakayanan na umangat sa mga hamon na kinakaharap ng mga ito. Pasada Balita. Sinalubong naman ng kabi-kabilang kilos protesta ang pagdiriwang ng Labor Day kahapon. Kabilang ang Piston, Anak Bayan, Bayan Muna, Panday Sining at League of Filipino Students sa mga nagtipon-tipon sa bahagi ng Espanya Boulevard sa lungsod ng Maynila. Habang marangkada naman ang protesta ng KMU at bagong alyansang Makabayan sa Embahada ng Estados Unidos. Nakiisa rin ang mga kabataan mula Anak Bayan, Kabataan Party List, Makati Labor Alliance at Makatindig mula Makati, Taguig at Pasay City sa pagkilo sa habaan ng Buendia Avenue sa Pasay City. Nabatid na ipinananawagan ng mga nabanggit na grupo ang taas sahod para sa mga manggagawa o mga manggagawa, pagbasura sa pag-amyenda ng konstitusyon, Act bilang tugon sa panawagan ng mga manggagawa. Tiniyak naman ni Senator Jinggoy Estrada ang ganap na pag-aproba sa panukalang itaas ang basic salary ng mga kawani ng pamahalaan. Pasada Balita. Bigo namang mapabilib ang research group na Ibon Foundation sa mahakbang ng pamahalaan sa hanap buhay ng mga Pilipino. Ayon sa Ibon Foundation, nahuhuli ang Pilipinas sa paglikha ng mga trabaho kung saan pinakaapektado nito ang mga kabataan. Dagdag pa ng grupo, hindi may tatago ang nabanggit na issue ng mga job fair. Iginit din ng Foundation na dapat aminin ng pamahalaan ang mahinang paglikha ng trabaho upang makagawa ito ng solusyon na tutugon sa tinatawag na krisis sa hanap buhay. Pasada Balita. Samantala, ilegal ang ginagawang pagsibak sa trabaho ng isang employer sa kanilang empleyado na positibo sa Human Immunodeficiency Virus o HIV. Ito naman ang naging desisyon ng Korte Suprema sa kasong inihain ng isang overseas Filipino worker. Ayon sa Supreme Court, labag sa batas sa Pilipinas ang hindi makatarungang pagsibak sa mga empleyado dahil lamang nagpositibo sa HIV. Dahil dito pagbabayarin ng kataas-taasang hukuman ang mga employer sa oras na tanggalin ang kanilang mga empleyado sa trabaho dahil lamang sa nasabing virus. Matatandaang terminate ng employer ang kontrata ng isang empleyado unfit to work ang isang HIV positive sa Saudi Arabia. Pasada Balita. Samantala, simula na ngayong araw ang bagong working time ng mga manggagawa sa ilang tanggapan sa lungsod ng Maynila. Batay sa Executive Order 22 Series of 2024, ang pasok sa dating alas 8 o alas 9 ng umaga ay magsisimula na ng alas 7 ng umaga at magtatapos ng alas 4 ng hapon. Maging ang Parks Development Office ng syudad, adjusted na rin ang schedule. Layunin ng magkakaibang schedule ng pasok na maiwasan ang malaking volume ng tao sa mga opisina. Isinasaalang-alang din dito ang daloy ng trapiko, mainit na panahon at tamang pamamahagi ng mga empleyado. Pasada Balita.
Sa iba pang tampok na balita, binulabog ng brownout ang ilang lugar sa Metro Manila matapos mag-overload ang mga transformer ng poste ng kuryente dulot ng sobrang lakas ng konsumo sa gitna na rin ng napakatinding init ng panahon. Sa Balanti Street, Ugong, Valenzuela City, 15 oras na wala ng kuryente. Ayon sa Meralco, maraming gumagamit ng cooling devices tulad ng aircon at electric fan, kaya't nag-overload ang mga transformer ng poste ng kuryente. Sa tala naman ng Meralco, umaabot lamang sa 268 insidente ng overloading ang kanilang natatanggap sa normal na araw. Ngunit nitong nakaraang mga linggo, tumaas ito ng 732. Dahil dito, inaabot ng ilang araw ang ibang lugar bago maibalik ang supply ng kuryente. Pasada Balita. Samantala, inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Energy Regulatory Commission na pansamantalang suspindihin ang operasyon ng Wholesale Electricity Spot Market o WESM. Kasunod ito ng isinasagawang pagdiriwang ng Araw ng Manggagawa sa Malacanang. Ayon kay Pangulong Marcos, ang inilabas sa kautusan ay ipatutupad tuwing may deklarasyon ng Red Alert sa sitwasyon ng kuryente kung saan layo nitong mapigilan ang pagtaas ng presyo ng kuryente sa bansa. Sinabi ng Pangulo na hindi nagkukulang ang pamahalaan sa mga ginagawang hakbang para maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng bilihin at kuryente sa gitna na rin ng nararanasang El Nino phenomenon. Tinitiyak naman ng pamahalaan na sapat ang supply ng mga produkto para maiwasan ang pagtaas ng presyo. Pasada Balita. Samantala, ipinag-utos ng ERC ang suspensyon ng operasyon ng WESM, partikular na sa Luzon at Visayas. Ito'y dahil sa serye ng pagsasailalim sa Red Alert sa mga nakalipas na linggo, bunsod ng napakataas na demand sa kuryente dahil pa rin sa nararanasang matinding init. Sa ilalim ng kautusan ng ERC, kailangan manatili sa mas mababang presyo ang ibinebentang kuryente ng WESM sa mga power distributor upang maprotektahan ang kapakanan ng mga consumer. Nabatid na dahil sa serye ng power outage at kawalan ng supply ng kuryente dulot ng manipis na reserba, mas madalas na isinasailalim sa red at yellow alert ang Luzon at Visayas grid. Ayon pa sa ERC, na kapag tumataas ang demand, tumataas din ang presyo ng ibinebentang kuryente ng 7% sa Luzon at 53% naman sa Visayas na siya namang nagpapahirap sa mga customer. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, ligtas ang lahat ng 42 Filipino seafarer na lulan ng mga barkong nakaranas ng missile attack habang naglalayag sa Red Sea. Ito naman ang masayang inanunsyo ng Department of Migrant Workers kung saan 3 sa 6 na barkong inatake sa Red Sea at Gulf of Aden. Mula pa Abril 25 ay may luna ng mga tripulanting Pilipino. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, patungo na ang mga barko sa kanilang destinasyon bagamat bahagyang napinsala ang mga ito. Matatandang dahil sa sitwasyon sa Red Sea at Gulf of Aden, bumuo ang DMW ng mekanismo kung saan maaaring tumanggi ang mga Pilipino seafarer na maglayag sa tinuturing na high risk at warlike areas. Pasada Balita. Samantala, wala pang timeline ang pagpapalaya sa 17 Filipino seafarer na na-hostage ng Houthi sa Red Sea noong nakaraang taon. Ito naman ang inamin ng DMW kung saan nakikipag-ugnayan ito sa Department of Foreign Affairs hinggil sa nasabing usapin. Dalangin ni Migrant Worker Secretary Leo Hans Kakdak na makauwi na ang mga naturang Pilipino sa lalong madaling panahon. Matatandang na-hostage ang mga seafarers na Pilipino matapos kubkubin ng militanteng grupong Houthi ang kanilang barko noong Nobyembre ng nakalipas na taon. Pasada Balita.
Iginiit naman ni Senator Amy Marcos na dapat bigyang halaga at iprioridad ng Pilipinas ang diplomatic relations nito sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Sa pagdinig ng Committee on Foreign Relations na pinamumunuan ng Senador, binanggit nito ang pinaiiral na foreign policy ng pamahalaan na friend to all, enemy to none. Tinalakay din ng komite ng Presidential Sister ang Philippine Friendship Day Bills at Good Samaritan at Sea Bills na layong mapabuti ang relasyon ng bansa sa mga kapitbahay nito sa Asia. Inusisa rin ng Senador ang DFA kung kailangan pa bang magpasa ng batas para ipagdiwang ang pakikipagkaibigan ng Pilipinas sa ibang bansa. Hindi anya ito ginagawa ng ibang bansa tulad ng Spain at maaari lang itong magdulot ng burden o budget burden sa pamahalaan kung gagawin itong taon-taon o kung gagawing taon-taon ang naturang pagdiriwang. Pasada Balita. Samantala, posibleng mabuo at pumasok ang 1 hanggang 2 cyclone sa Philippine Area of Responsibility ngayong buwan. Gayunman, maaaring mabuo ang mga bagyong ito sa huling bahagi ng buwang ito habang patuloy na nararamdaman ang epekto ng El Nino sa bansa. Paliwanag ni Pag-asa forecaster Rhea Torres, kasalukuyan nakakaapekto sa ibang bahagi ng bansa, partikular sa Southern Mindanao, ang easterlies at intertropical convergence zone. Pasada Balita. Umabot naman sa danger category ang heat index sa mahigit 30 lugar sa bansa kahapon. Ayon sa Pag-asa, umabot sa 48 degrees Celsius ang naramdamang init nitong Miyerkules o kahapon sa Central Bicol State University of Agriculture sa Pili, Camsur at Katarman, Northern Samar. 46 naman sa Dagupan City, Pangasinan at Bacnotan, La Union. Naitala naman ang 43 degrees Celsius na heat index sa Naiya, Pasay City, 42 sa Science Garden sa Quezon City. Inaasahan ding makararanas ng mapanganib na heat index ang 39 na lugar sa bansa ngayong araw. Sa forecast ng Pag-asa, posibleng umabot muli sa 48 degrees Celsius ang heat index sa Pili, Camsur, habang 47 naman sa Dagupan City, Pangasinan. Pasada Balita. Makatatanggap ng tulong pinansyal mula sa pamahalaan ng mga manggagawa sa mga sektor na naapektuhan ng El Nino. Ito naman ang tiniyak mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasabay ng pahayag na bahagi ng nagpapatuloy na programa ng pamahalaan sa gitna ng pag-iiral ng matinding tagtuyot at sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa kanyang talumpati sa pagdiriwang ng araw ng paggawa kahapon, sinabi ni Pangulong Marcos na ang nasabing financial assistance ay karagdagang ayuda sa kasalukuyang programa ng Department of Agriculture, DSWD at DOLE. Nilinaw naman ng Presidente na prioridad sa pamamahagi ng nasabing ayuda ang mga manggagawang apektado ng tagtuyot sa Mindanao. Pasada Balita. Pinaghahandaan na ng Department of Agriculture ang pagsasagawa ng cloud seeding operation sa mga lugar na apektado ng El Nino. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary at Spokesman Arnel de Mesa, nakikipag-ugnayan na ang Bureau of Soil and Water Management at DA Regional Directors sa Pag-asa, OCD at Philippine Air Force para sa cloud seeding activities. Sa ngayon anya, ay cloud seeding pa lamang ang nakikita nilang solusyon upang maibsan ang epekto ng tagtuyot na kamakailan isinagawa rin sa Quirino, Isabela, partikular sa Magat Watershed. Bukod sa Western Visayas na nakapagtala na ng mahigit 1 bilyong pisong halaga ng pinsala, lubharing apektado ng El Nino ang Cordillera Administrative Region, Regions 1, 2, 3, 4A, 4B, 5 at Mindanao partikular, ang Regions 9, 11 at Soc-Sargen. Pasada Balita. Tinututukan
Pinatukan na ng Kamara ang panukalang amyendahan ang Rice Tarification Law upang makapagbenta muli ng bigas ang National Food Authority na ang presyo ay mas mababa ng 10 hanggang 15 pesos kada kilo kumpara sa commercial rice. Ito naman ang sinabi ni House Speaker Martin Romualdez makara magtungo sa Malacanang upang kausapin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng nasabing panukala. Ayon kay Speaker Romualdez, hilingin niya mismo kay Pangulong Marcos na sertipikang urgent ang pagpasa ng panukala upang agad itong maisabatas. Pasada Balita. Bukas ang NFA sa isinusulong na panukalang maamyendahan ng RTF upang mapababa pa ang presyo ng bigas. Unang nang sinabi ni House Speaker Martin Romualdez na target nilang mas mababa ng 10 hanggang 15 pesos kada kilo kumpara sa commercial rice. Sa panayam ng DWIC, sinabi ni NFA Administrator Larry Lacson na mahihirapan silang mapababa ang presyo ng bigas dahil mahirap anya na makontrol ang presyohan nito. Nilinaw naman ng NFA Administrator na pag-aaralan at gagawa sila ng kinakailangang hakbang para sa target na presyo ng bigas na isinusulong ng mga mambabatas. Yung sa pagpapababa po ng presyo, yun po ang talagang challenge kung alam naman po ninyo. Nagtaas po kami ng buying price ng palay para naman po lalong ganahan ang ating mga magsasaka na magtanim ng palay. No? Napakaganda po ng magsasaka sa mga price range scheme namin na kung saan nakakabili kami ngayon ng magandang presyo. So medyo opposite po yan. Pero titignan natin, pag-aaralan natin yung lahat ng bagay at cost structure ng ating bigas para matignan po natin kung saan po tayo pwede pang magtipid, no? Para at least mapababa ang presyo ng milled rice. At least dun sa parte ng NFA. Paliwanag pa ni Administrator Lacson, kailangan limitahan lamang ang pag-import sa bigas para hindi masyadong makaapekto sa mga magsasaka ang pag-amyenda sa nasabing panukala. Kung magkaroon man ng epekto sa magsasaka, hindi po ganoon kalaki. Po. Kasi let me a little bit explain. Kasi kung ang intervention natin, i-allow po tayo na siguro kahit limitadong volume lang, i-allow po tayo ng kamara no, na mag-import para po sa purpose na yan. Maraming pamamaraan. Pero ang amin po kasi, kung ibigay man ang mandato na yan, pag-iisipan natin kung ano pa yung ibang mga pamamaraan. Ang hirap balansihin po ng 30 pesos ang palay, ibebenta natin at 35, kunwari, ang rule of thumb, halos dumodoble po yung presyo. Yan po ang tinig ni NFA Administrator Larry Lacson sa eksklusibong panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Samantala, alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungang Pilipino sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya po't palaging tatandaan, ang bawat taya mo may kawang gawa. Pasada Balita. Oras 27 minuto na po makalipas ang 7 ng umaga. Pasada Balita. Sa oras pong 33 minuto na makalipas ang 7 ng umaga, tayo po'y pinalad na makakausap si Health Assistant Secretary at Spokesman Albert Domingo. Asik Domingo, good morning. Johnny Banyas po, live na po tayo sa DWIZ Aliw Channel 23. Good morning, John. Magandang umaga sa lahat ng ating tagapakinig at tagapanood. Una-una sa lahat, maraming salamat po, Asek Domingo. On a Thursday morning ay naabala namin kayo at napaunlakan niyo ang aking pong panayam. Alright, ano pong update, Asek Domingo, with your indulgence sa hakbang ng DOH kaugnay dito sa sinasabing matinding scam na to sa pharmaceutical. Nanggaling tayo sa hearing no nung Tuesday.
Rinig natin yung mga isiniwalat ng mga resource persons at nakuha ng mga senador mula sa mga listahan. Sa gawin ng DOH, meron kasi tayong prosesong sinusunod. At ang tawag dito is yung ating due process. No? Importante yun na makuha ng Food and Drug Administration Field Regulatory Office, FRO. Ang impormasyon, yung listahan na yun, I think it's been transmitted to them. Tapos ipoprocess kasi yan. After ng FDA, yung tinatawag na DOH Public Health Ethics Committee na pinanganak sa bisa ng Section 35 ng Universal Healthcare Act, sila yung titingin kung ano ba yung mga conflict of interest. Dalawa ngayon na pwedeng makita dyan, John, no? Pwedeng makita na merong conflict of interest or unethical practice sa gawin ng professional, meaning yung mga doktor, di umano. At kung yun lang makita, ang magdidisiplina sa kanila ay ang PRC, Professional Regulation Commission Board of Medicine. Kung ang makita naman na para bang kamalian ay sa gawi ng isang kumpanya, ang nagdidisiplina kasi dyan is yung Securities and Exchange Commission. Nandun rin sila nung Tuesday at I think tinanong sila ng mga senador meron bang lisensya ang mga kumpanyang ito para sa multi-level marketing? Kasi hindi namin expertise, nakikinig lang kami, no? Pero apparently, meron palang lisensya para doon. So, ang sabi ng SEC, wala, pero kailangan nilang investigahan para malaman kung ano ba ang karampatang parusa. Alright. Asik Domingo, paki-educate nyo nga po kami. Ito po bang saklaw ng DOH, pati po ba yung mga doktor na nasa pribado or yung nasa gobyerno lang? O lahat? Actually, John, magandang tanong yan, no? Ang lisensya kasi ng ang practice of medicine, I being a doctor myself, hindi po DOH ang naglilisensya sa amin. Ang naglilisensya po dyan is ang PRC, Professional Regulation Commission Board of Medicine. So pag binasa natin yung Medical Act, ang tanging pwede magdisiplina sa mga doktor, whether public or private, ay ang PRC Board of Medicine. However, John, ito yung malaking however, kung ikaw ay isang doktor at ang iyong practice ay nasa government hospital, nag-a-apply sa iyo ang mga rules ng anti-graft and corrupt practices kasi isa kang kawani ng gobyerno. So nakita namin yan na inaaral namin na under Republic Act, kung di ako nagkakamali, 3019 yung Graft and Corrupt Practices Act, no? Nakasulat doon na hindi talaga pwedeng tumanggap ng regalo ang kahit sino mang kawani ng gobyerno, lalo na kung ang regalong ito ay extravagant. So merong mga ganong provisions, di ba? Pag nagpupunta tayo sa government office, no gift policy, di ba? So yan ang malaking warning namin sa mga doktor, no? Lalo na sa government sector na yung bang mga sinasabing incentives, kasi narinig natin sa Senado, mukhang may umamin na namimigay sila ng incentives. Eh kung private doctor ka, baka malusutan mo pa yan as unethical practice, pero meron pa rin parusa yun, by the way, dyan, yung revocation of license at worst. Pero sa government service, pag tumanggap ka ng regalo, ibang usapan yun kasi ang law na mag-a-apply sa'yo is Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Wow. At lalo pa, lalo pa Asik Domingo kung totoong luxury vehicle at trip abroad. Di po ba? Ay, lalo na yun. Kasi yan ang, actually over the break, di ba kahapon, nakapahinga ang mga tao, naka-Labor Day. Ang nabalita, siyempre, konektado rin naman ako sa mga doktor ko. Yun daw mga Viber group chat, medyo sabi nila, aktibo-aktibo kasi ang daming mga sabi namin, una sa lahat, meron kaming prosesong sinusunod, may due process kasi ang daming kumakalat ngayon ng mga listahan di umano na mga involved. Yes. So sabi namin, pakibigay po yung mga listahan sa official na parabang channel, yung Food and Drug Administration. Tapos titignan natin, sabi nga namin, our goal here para kami naglilinis ng mancha. Bakit mancha? Kasi mahilig kami magputi ang mga doktor. Tama. May mancha ngayon yung tatalsikan ng puti. Kailangan linisin natin yun para yung tiwala ng ating mamamayan sa kakayahan ng mga doktor na manggamot is mapanatili natin. Nakakahiya kasi yung nangyari. Hindi lahat ng doktor ganyan. Konti lang po yan at aayusin natin yan. Yun nga po ang matinding epekto, Asik Domingo, dahil parang sa atin, parang kultura na natin, pag sinabi mong korap ang isang pulis, buong institusyon ang nababahiran.
That is correct, no? I mean, it's an unfortunate circumstance na ganun yung nasa stereotype. So, iiwasan natin mangyari yan. Kaya nga sa Secretary Tad nga ngayon sabi niya, bilang practicing doctor rin yun, bago maging kalihim ng kalusugan yun, she was the chair of the Department of Emergency Medicine ng Philippine General Hospital. Sabi niya, this is unacceptable, hindi pwede yan kasi may mga sinumpaang tungkulin tayo, may Hippocratic Oath tayo and all of that. Asek, na-determine po ba sa pagdinig, unang araw ng pagdinig na Senado, kung kailan pa nagsimula ito? Kung totoo mang may ganito? Well, yun ang medyo tricky, no? Kasi of course, the Senate is doing its investigation and that is most welcome. Under oath nga yun. I was there, kasama ako dun sa hearing. Nagtaas rin ako ng kamay kasi DOH official. Pero yung ebidensya ba, yung mga claims na nandoon, bagamat yun ay nasabi sa public arena, sa media, kailangan officially matransmit yun sa DOH. Parang, minsan, no, parang pag binakinggan natin, no, parang ano ba naman yan, kailangan pa i-transmit. Kasi po, yung due process na sinasabi, kailangan sundin natin para hindi tayo makawalan. Kasi sasabihin ng defense, no, ng mga abogado na parang nag-aano sa ating parang depensa dun sa mga suspect, pag hindi nasunod yung due process, ay sasabihin, hindi nasunod ng due process, tapos makakalusot sila. So we have to follow the books. Alright. May hawak po akong dokumento, script dito na sinasabing magsasagawa ng kanya-kanyang investigasyon ng Philippine Medical Association, mga Private Hospital Association, at saka Philippine College of Hospital Administrators. Welcome development po ito, di po ba, Asek? Yes. Actually, that is a most welcome development kasi yung sinasabi naming code of ethics na maaaring malabag at maaaring pag nilabag mo ay maging sanhi para ikaw ay matanggalan ng lisensya bilang doktor. Ang gumawa nun actually is the Philippine Medical Association. So sila talaga yung authority pagdating sa pagsasabi kung ano ang karapat-dapat na kilos namin mga doktor, whether in government or private. So that is most welcome. Alright. Marami tuloy nagkakamot ng ulo at nagsasabing nagkamali yata tayo ng profesyon. Dapat yata nagdoktor pa na tayo. Lalo pa, Asek. Asek Domingo, marami pa nagsasabi, sorry po marami pa nagsasabi na wala silang nakitang ni isang doktor na mahirap. Lahat daw mayaman. Ano naman yan dyan? To be fair to my sa mga kasamahan ko, marami po tayong mga doktor na hindi mayaman. Marami po ang kilala, personal experience. Siguro kasama na rin po ako doon. Kami mga nasa government service na I mean, alam niyo naman po ang mga salary grade namin. No? Hindi magandang pag-usapan ng sweldo, pero kung diretsahan, hindi po mataas ang sweldo namin. We can be earning much more if we are in private. But even in private, a lot of doctors who are in the countryside, hindi ko ganun kataas. Modest lang po ang kanilang pamumuhay. So, kaya nga sabi namin, itong mansya na to, parang hindi maganda eh. Kumbaga, papasok ka sa klinika, yung doktor naka-lab coat, tapos may malaking mansya dun sa harapan. Kailangan linisin. Correct. Kumbaga yung ibang doktor nadadala lang sa pagdadala ng uniforming puti. Kaya kailangan linisin yung mga ganung mansya. No? Alright, Asek, hindi po natin maitanggi na on the other issue naman, na talagang napakatindi po ng init ng panahon ngayon. So baka may karagdagan ka pang pwede po as spokesman ng DOH na pwede pang gawing hakbang ng ating po mga kababayan. Go ahead, Asek. Opo, sa larangan ng init ng panahon, yes, that is so true, no? Na parang sobrang taas na ng heat index. Yung mga tips natin are still the same because they are effective. Umiwas tayo sa init, lalo na sa oras ng alas 10 hanggang alas 4. Kung hindi tayo makalilim o hindi tayo makapasok dahil sa trabaho natin, construction or labas, magkaroon ho tayo ng mga break, no? Every hour, baka may 10 minuto na lililim muna tayo. At huwag kalimutang uminom ng tubig, clean water. Cold water is okay. Hindi po bawal yon at hindi kailangan ng electrolyte drinks. Cold, clean water is very okay. Tapos, ngayon, I'll take the opportunity, John, no, na lahat tayo naiinis kasi ang init. Parang ano bang pwedeng gawin? Actually, ito na yung tinatawag na climate change, no? So, kami sa health, sabi namin, okay, nararamdaman natin init, nagkakaproblema tayo sa heat stroke, heat-related illness. Ano bang sanhin nito? Kung tayo ay hindi naglilinis ng makina ng kotse
natin, nag-smoke belching tayo. Kung tayo ay nagsusunog ng basura, tumataas ang greenhouse gases, no? I'm beginning to sound like the Department of Environment and Natural Resources, pero ganoon kasi ang health, di ba? Ang kalusugan, may mga determinants yan. Ang kalusugan, kaugnay yan sa ating kapaligiran. So kami na mismo, pasintabi, pero I'm sure matutuwa sa amin ng DENR. Sama-sama namin sasabihin, tigilan na yung pagtatapon ng basura kung saan-saan, yung air pollution, ayusin natin para tayo ay hindi mainitan. At isang simpleng salita, Asek Domingo, with your indulgence, ang ika nga ang pag-iingat at pag-aalaga sa kapaligiran ay responsibilidad ng bawat mamamayan. With rhyme yun, Asek. Yes! Yes, John. I mean, unahan ko na. Ilang buwan lang, in 1 to 2 months, baliktad naman, bubuhos naman ng malakas na ulan. Malamang mag-i-interview ulit tayo ang pag-uusapan natin. Baha. Sakit naman, ganun pa rin yun di ba? Bakit nagbabaha? Kasi barado yung mga drainage. Bakit barado? Kasi tapon tayo ng tapon. Ganun yun. Alright. Okay, Asek Domingo, maraming salamat sa pagkakataon at ako po'y umaasa hindi po ito ang una't huling pagkakataon na may interview ko po kayo. Definitely. Alright. Thank you, Asek. Good morning. Ingat. God bless po. Thank you so much. Welcome, John. Ingat. God bless. Alright. Yan po mga kabalitaktakan, si Health Assistant Secretary at Spokesman Albert Domingo. Pasada Balita. Samantala, alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office of PCSO ay kawang-gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungan kang Pilipino sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang-gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya palagi pong tatandaan, ang bawat taya may kawang-gawa. Pasada Balita. Oras! 14:30 minuto na lamang, alas 8 na ng AM. Pasada Balita. Sa pagkakataon pong ito, dako naman natin ang mga pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Plano ng DepEd na ibalik na sa dating kalendaryo ang pagbubukas ng klase, kinatigan ng isang senador. Detalye mula kay Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Suportado ni Senate Committee on Basic Education Chairman Senator Sherwin Gatchalian ang agresibong hakbang ng Department of Education na maibalik na agad sa susunod na taon ang sa dating school calendar ang pasukan sa mga paaralan. Ayon kay Gatchalian, sinusuportahan niya ang aggressive option ng DepEd na tapusin na sa March 2025 ang school year 2024-2025 dahil na rin sa uncertainty o kawalang katiyakan sa klima ng bansa. Ang tanging sigurado lang niya ay palaging sa mga buwan ng Marso hanggang Mayo, tatapat ang summer season o yung pinakamainit na mga buwan sa buong taon. Magkagayunman, ito ang option na hindi pwedeng walang masasakripisyo tulad ng pagbabawas sa oras ng klase at dagdag na araw naman para makumpleto ang mga leksyon na kinakailangang maituro sa mga estudyante. Mga hulugan ayon kay Senator Gatchalian na isang taong sakripisyo para mabilis na maibalik sa dating academic calendar ang lahat ng mga paaralan sa bansa. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, higit 800 tangkang hacking sa website ng pamahalaan napigilan. Detalye mula kay Patrol 11, Tina Nolasco. Umabot sa 811 tangkang pag-hack sa mga website ng gobyerno nito lamang Abril ngayong taon ang napigilan at natukoy ng National Security Operations Center o NSOC. Ito ang inulat ni DICT Undersecretary Jeffrey Ian D. sa pagharap ng ahensya sa pagdinig ng House Committee on Information and Communications Technology ukol sa mga dumaraming insidente ng cyber attacks sa pribado at pampublikong website sa bansa. Ayon kay D, binuo ang NSOC bilang tugon sa resolusyong inihain kasunod ng cyber attacks na mga naitala noong 2023 at sa ngayon 28 ahensya na ng gobyerno ang konektado sa NSOC.
Anya, bukod sa mga hacking incident na kanilang tinugunan, mayroon pang mga pag-atake na kanilang inaksyonan sa loob ng ilang buwan mula December 2023 hanggang ngayon, kung saan natukoy ng DICT ang ilang vulnerability ng nasa 2,000 government assets na natukoy sa pamamagitan ng Secure Online Network Assessment and Response System o SONAR project. Natukoy rin ani ang 30,682 na vulnerabilities sa mga ahensya ng gobyerno na hindi pwedeng agarang masolusyonan overnight. Kabilang na rito ang DOH, DICT, DOTR, NEDA, PNP Information and Technology Management System, DENR, PEZA, CSC, OP at DOST na may pinakamataas at kritikal na insidente. Bunsod nito, gitnidi, mahalaga ang pagpasa sa Cybersecurity Act at pagrepaso sa Cybercrime Law dahil marami na ang nagbagoan niya sa mundo ng cybercrime. Ito si Patrol 11. Tina Nolasco para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, nagilingkod ng tama. Pasada Balita. Sports update na! Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sport. Real Sports ni Anthony Suntay. Magandang umaga. Isa na namang panalo para sa San Miguel Beer at tanggal ulit ang Blackwater sa playoffs. Ito ang nangyari kahapon ng tinalo ng Beermen ng Bossing 124-109 sa Phil Sports Arena. At isa na lang ang kanilang kailangan para ma-sweep ang elimination round. CJ Perez kumana ng 26 points, si Don Troliano mayroon ng 25 at si Junmar Fajardo may double-double ulit ng 21 points at 16 rebounds para sa pang-10 panalo ng kupunan. Ang sabi ni Coach George Gallant, I told the boys to win this one for Arwin. Let's not ruin his night. Niretiro ng San Miguel Beer ang jersey ni Arwin Santos nung halftime. Ang huling laro ng San Miguel Beer ay sa Batangas City Coliseum laban sa Meralco Bolts. Para sa Real Sports, ito po si Anthony Suntay. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Walang balak ang Department of Finance na baguhin ang target na koleksyon sa buwis ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong taon. Ito'y sa kabila ng inaasahang pagbagal ng paglago ng ekonomiya ng bansa. Ayon kay Finance Secretary Ralph Recto, pananatilihin ng Bureau of Internal Revenue at Bureau of Customs ang target collection nila na 4.05 trillion pesos. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Patay ang 8 katao habang 21 ang nawawala dahil sa malakas sa pag-ulan sa Brazil. Ayon sa mga otoridad, mahigit 1,000 katao na ang na-displaced sa gitna ng bagyo na nagdulot ng mataas na level ng tubig at pagbaha sa ilang bahagi ng bansa. Apektado na rin ang mahigit 100 munisipalidad sa Rio Grande do Sul, Brazil. At nagpaabot naman ang pakikiramay si State Governor Eduardo Leite sa mga namatayan at tiniyak na hinahanap na ang mga nawawala. Pasada Balita. Sa ating good news, nakaimbento ang isang Bicolano engineer ng thermal insulating powder na inilalagay sa pintura na nakababawas ng mainit na temperatura ng 30% hanggang 60% sa mga bahay. Nagawa ni Engineer Dexter De Castro ang thermal insulating powder noong 2019 at inspired ito mula sa teknolohiya ng NASA o National Aeronautics and Space Administration. Pasada Balita. At sumayin nyo ang 10 edisyon ng Pasada Balita. Dito lamang yan sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ako po ang inyong naging kabalitaan at kabalitaktakan, Johnny Bañez. Antabayan na po ang susunod na palatuntunang Karambola. Oras sa udyat, alas 8 na ng umaga. Bye! Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ.
DWIZ Pasada Balita live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila, DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga. John Ibanez, DWIZ Pasada Balita, tuloy sa